Hinagupit na nga ng habagat nakaranas pa ng buhawi ang ilang lugar sa Occidental Mindoro. Live mula sa Mamburao, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Well, Cheryl, unti-unti naman nakakahinga na ng maluwag ang marami sa mga taga-Occidental Mindoro matapos unti-unti na rin umaaliwalas ang lagay ng panahon dito. Pero alam mo, sa 3 araw na sunod-sunod na bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng probinsya, nagdulot nga ito ng ulan at naminsala rin ang buhawi. Halos padapain ng malakas na hangin ang mga puno ng niyog sa Barangay Kasagi sa Santa Cruz, Occidental Mindoro, bandang 2:00 kahapon. Buhawi guys! Maya-maya, makikita na ang namuong buhawi sa ibabaw ng mga bahay. Kumalampag ang bintana sa pagbayo ng hangin. Malayo na! Sa katabing barangay, tila itinataboy pa ng mga residente ang buhawi sa pamamagitan ng itak at walis tingting base sa paniniwalang matanda. Matapos ang unos, tumambad ang matinding pinsalang iniwan ng buhawi. Nagiba at tumumba na ang bahagi ng isang manukan. May ibang punong nabunot at may mga naputulan ng sanga. Sa drone video, halos maubos na ang bubong ng isang bahay. Nasa loob daw ng bahay na yan ang pamilya ni Nanay Epi nang humagupit ang buhawi. Para pong yung huni po ng mga lumilipad na eroplano po. Ganun kalakas? Oo. Parang yung malakas na malakas po. Tapos nakita po kung ang mga yero po inananalsik na. Birthday pa naman yan nang tumama ang buhawi. Ako po nagpapasalamat kasi para po nangalawang buhay na namin po ito. Kahit po kagabi hanggang kanina umaga, naiyak po ako, hindi po ako makapaniwala. Nasugatan naman sa mata ang kanyang mister. Ang pader na ito yung pinakakinapitan ni Nanay Epi at kanyang anak nung kasagsagan ng malakas na buhawi. Habang yung kanyang mister naman, dito na raw nagtago sa likod ng pintuan. Pinapasalamat na lamang ni Nanay Epi na yung pinakabubong nakatapat na kinatatayuan nila, buti na lamang daw hindi tinangay ng malakas na hangin nung mga oras na yon. Sa kabuuan, isang sugatan habang 17 bahay at 2 manukan ang nasira ng buhawi. Sabi ng Santa Cruz LGU, ito ang unang beses na nakaranas sila ng malakas na buhawi. Ang buhawi po kasi ay walang babala, hindi kagaya po ng bagyo na meron pong forecast na nararanasan. Sa Barangay Tanyag, sa bayan naman ng Kalintaan, halos kainin na ang lupa ng malakas na agos sa Lumintao River. Problema yan ng mga magsasaka. Yung bagong tanim na ganyan, kapag dinaanan ng baha, lupay pa yan, tapos dumidikit sa putik, ang doon sa isang tundo siya, may makabangon man isa, 2 na lang. Ang bubunga nun, mga ilan na lang ang bubunga. Aabot na sa mahigit 10 ektaryang taniman o sakahan ang patuloy na kinakain itong rumaragas ang ilog, lalo na kapag malakas ang buhos na ulan. Hindi raw sana mangyayari ito kung may na ito yung flood control project dito sa lugar. Matagal na raw hinihiling ng barangay ang pagtatayo ng river dike project dito. Meron nang nasimulang gabyon o pangharang pero bitin naman. Ang pagkasabi ay nawalan daw sila ngayon ng pondo. Kung hindi lang nawalan pondo ay inimplement na daw sana itong taon na ito. Sa katabing barangay ng New Dagupan, lumundo na ang nakatayong gabyon wall na noong 2023 lamang natapos. Matibay po sa ang paggagawa niyan. Problema po sa atin, ang lakas ng current sa ilalim ay lumiyad po siya. Kaya bumigay itong side nito pong likod niya, bumigay. Pag hindi pa po natin to, lahat po yan, ubos yan. Nanawagan naman sa DPWH si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano. Dapat anyang ayusin agad ito dahil pasok pa sa warranty ang mga nasirang flood control project. Alam naman natin na substandard yung pagkakagawa. Kasi lumilitaw talaga, lilit ng bakal tapos ang nipis ng semento. Sinasabi gagawin. Dapat gawin na nila. Kasi ngayon magtatag-ulan, di ba? Dapat nung tag-araw kasi dapat ginawa nila. Cheryl, dahil nabawasan na kahit papano yung mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya, dito sa bayan ng Mamburao, itong mga bangkang nakikita nyo sa likod ko, mukhang lalaot na ulit simula bukas para makapaglayag matapos sila magtago muna pansamantala dito sa bahagi ng Mamburao River. Sa ngayon, unti-unti na rin nagsisibalikan sa kanilang mga tahanan ang mga nagsilikas na residente. Sa kabuuan, 6 na bayan ng probinsya ang naapektuhan ng pagbaha, habang isa naman dun sa nangyaring buhawi
Buhawi. Kaya naman nakatakda rin mamihagi ng mga financial assistance, lalo na yung shelter assistance para sa mga residenteng nasira na ngayong kanilang mga bahay, hindi lamang dahil sa Buhawi, kundi pati na rin sa pagbaha. Habang aabot naman sa halos 12 milyong piso ang inisyal na assessment pagdating sa pinsala sa mga nasirang pananim. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.